Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan Jess. Kasalukuyan po akong naninirahan dito sa Masbate. Naranasan niyo na bang makaramdam ng kakaiba, yung tipong hindi pangkaraniwan? Yung parang may malamig na hangin na dumaan sa batok mo kahit tirik ang araw. Yung may kung anong bumubulong sa isip mo na hindi mo may paliwanag. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o may ibig sabihin talaga. Pero bago ko po ikwento ang tungkol doon, siguro mas mabuti na ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako po si Jess, 29 na taong gulang. Hindi po ako mayaman, hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo. Hanggang high school lang ang inabot ko dahil maaga akong napasubo sa responsibilidad. Meron po akong isang anak, 7 taong gulang. Lalaki po siya. Siya ang mundo ko. Single dad ako, Sir Jupiter. Hindi naging maayos ang takbo ng buhay namin ng nanay niya. Isang araw umalis na lang siya bigla at hindi na bumalik. Wala man lang maayos na paalam. Sa umpisa, galit ang naramdaman ko. Pero habang tumatagal, napalitan yon ng pagtanggap. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Habal-habal po ang pangunahing hanap buhay ko. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Tahimik pang paligid, maririnig mo lang ang tilaok ng manok at ang mahinang hampas ng alon sa may baybay. Doon ako nagsisimula. Iinitin ko ang tubig para makaligo, tapos sisilipin ko ang anak ko na mahimbing pa ang tulog. Kapag nakikita ko siyang ganoon, payapa ang mukha, parang nawawala ang pagod ko kahit hindi pa nagsisimula ang maghapon. Pagkatapos kong mag-ayos, ilalabas ko na ang motor ko. Luma na yun, ilang beses ko nang pinaayos. Minsan nga kinakabahan ako na baka tumirik sa gitna ng biyahe. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako pinapahiya ng motor ko sa kahit sinong naging pasahero ko. Pinupunasan ko muna ang upuan, chinicheck ang preno at saka ako pupwesto sa terminal. Doon sa may kanto malapit sa palengke. Doon kami nagsasama-sama ng iba pang habal-habal driver. Hindi madali ang trabaho, Sir Jupiter. Minsan may pasahero, minsan wala. Kapag tagulan, mas mahirap. Maputik ang daan at madulas. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin bumiyahe. May baon ng anak ko sa eskwela, may bayarin sa kuryente, may bigas na kailangang bilhin. Lahat yun nakasalalay sa bawat pasada ko. Kapag may sumakay, lagi akong maingat. Kahit nagmamadali sila, hindi ako sumasagad sa bilis. Mas mahalaga ang kaligtasan. Minsan may mga estudyante na tatawad pa sa pamasahe. Hindi ko na pinapatulan. Iniisip ko na lang na baka kapos din sila. May mga pagkakataon naman na may nagbibigay ng sobra. Kapag ganoon, napapangiti ako. Maliit man, malaking tulong na yon. Bandang tanghali, umuwi muna ako sandali kung kaya, lalo na kung wala namang masyadong pasahero. Doon ko nakikita ang anak ko na kakauwi lang galing eskwela. Sasalubungin niya ako sa may pinto, bitbit ang bag niya na halos kasing laki na niya. "Tay, may star ako!" Minsan sasabihin niya. Ipapakita niya ang papel na may tatak ng guro. Para bang ako ang nakakuha ng medalya sa tuwing may maganda siyang balita. Simple lang ang buhay namin. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Kapag malakas ang ulan, rinig na rinig ang bubong. Pero para sa akin, sapat na yun. Doon kami sabay kumakain. Madalas tuyo, itlog o kung minsan may gulay na nabili ko sa murang halaga sa palengke. Hindi kami madalas magkarne. Pero hindi naman po siya nagrereklamo. Masaya na siya. Basta magkasama kami. Tuwing gabi, ako ang gumagawa ng assignment niya. Hindi man ako magaling sa English o Math, pinipilit kong intindihin para matulungan siya. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinaanan ko. Gusto kong makatapos siya, magkaroon ng maayos na trabaho balang araw.
Kapag natutulog na siya, doon ko lang nararamdaman ang bigat ng maghapon. Ang sakit ng likod ko sa maghapong pagmamaneho. Ang kamay ko na parang manhid sa kakahawak sa manibela. Pero kahit pagod, may kung anong lakas na bumabangon sa akin tuwing iniisip ko siya. Minsan habang nakahiga ako sa papag, nakatitig sa kisame na may mga butas, napapaisip ako kung tama ba ang mga desisyon ko sa buhay. Kung may kulang ba, kung sapat ba ang ginagawa ko bilang ama. Hindi ko man masabi sa kanya pero natatakot din ako. Natatakot ako na baka dumating ang araw na hindi ko na kayanin. May mga gabi rin na bigla akong nagigising. Tahimik ang paligid pero parang may presensya. Hindi ko may paliwanag. Minsan isipin ko na baka pagod lang ako o masyadong maraming iniisip. Pero may mga sandali talaga na parang may kakaibang pakiramdam sa hangin. Doon nagsimula ang tanong ko kanina, Sir Jupiter. Yung pakiramdam na hindi pangkaraniwan. Pero ang mahalaga ay ang araw-araw kong laban. Hindi ako perpekto. May mga pagkakataon na napapagalitan ko ang anak ko kahit maliit lang ang dahilan. Pagkatapos, nagsisisi rin ako. Lalapitan ko siya, yayakapin at sasabihin na mahal ko siya. Siya lang ang meron ako. Alam niyo, Sir Jupiter, minsan habang nakapila ako sa terminal at nakatingin sa malayo, naiisip ko ang pangarap ko para sa kanya. Hindi para sa akin, para sa kanya. Gusto ko na balang araw, hindi na siya kailangang magbilad sa araw o mag-alala kung may ulam pa ba kami bukas. Gusto kong maranasan niya ang buhay na hindi puro pagod at kaba. Kaya kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap ang daan, hindi ako sumusuko. Kahit maputikan, kahit masugatan, kahit mapagod. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Lagi kong bulong sa aking sarili. Sir Jupiter, doon na siguro nagsimula ang unang gabi na hindi ko makalimutan. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o talagang may kakaiba sa gabing yun. Basta ang alam ko, pagod na pagod ako noon pero kailangan ko pang magbiyahe. Kulang ang pasada ko maghapon at naisip ko na sayang din kung uuwi agad ako. Mga bandang 10:00 na ng gabi yun, tahimik na ang kalsada. Iba ang itsura ng masbate kapag gabi na. Yung mga lugar na pamilyar sa umaga parang nag-iiba ang anyo. Mas madilim, mas tahimik, parang may mga matang nakatingin kahit wala ka namang nakikita. May isang shortcut na daan papunta sa kabilang barangay. Madalang ako dumaan doon kapag gabi dahil kakaunti ang ilaw. Pero noong gabing yun, napilitan ako. May nagsabi sa terminal na may mga pasahero raw doon minsan kahit 10 oras na. Kaya sabi ko sa sarili ko, susubukan ko. Habang binabaybay ko ang daan, tanging ilaw ng motor ko ang nagbibigay liwanag. Mahangin, rinig ko ang kaluskos ng mga dahon sa gilid ng kalsada. Wala akong kasabay, wala ring kasalubong. Parang ako lang ang tao sa mundo. Maya-maya, narating ko ang bahagi ng daan na may malaking puno ng balete. Kilala yun sa amin. Matagal na raw nakatayo roon. Malaki ang mga ugat, halos sumasakop na sa kalahati ng kalsada. Kahit umaga, medyo nakakatakot na tingnan. Lalo na kapag gabi. Habang papalapit ako roon, napansin kong parang may nakatayo sa ilalim ng puno. Sa una, akala ko guni-guni lang. Baka poste lang o sako. Pero habang lumalapit ako, malinaw kong nakita na may tao nga. Isang babae. Nakatayo siya sa ilalim ng balete. Nakaputi. Hindi ko masabi kung damit ba o bestida. Basta puti lahat. Mahaba ang buhok niya, abot balikat. Kahit dilim, kita ko na maganda siya. Maamo ang mukha. Maputi ang balat. Parang hindi bagay sa lugar at sa oras. Bigla siyang pumara sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero kusa akong huminto. Siguro dahil sanay ako na kapag may pumara, titigil ako. Trabaho ko yun eh.
Kuya, pwede po bang makisakay? Mahina pero malinaw ang boses niya. Oo naman, sagot ko. Saan po tayo? Binanggit niya ang isang lugar na hindi ko madalas puntahan. Sa dulo raw ng lumang kalsada, malapit sa may dating hasyenda na matagal nang walang nakatira. Saglit akong nag-isip. Gabi na, medyo malayo. Pero sabi ko nga kailangan ko ng pasada, kaya pumayag ako. Sumakay siya sa likod ko. Doon ko napansin halos wala akong maramdaman na bigat. Parang ang gaan niya, hindi tulad ng ibang pasahero na ramdam mo kapag umuupo. Siya parang hangin lang. Habang umaandar kami, tahimik lang siya, hindi nagsasalita. Hindi rin ako makapagsalita. Ewan ko kung bakit pero parang ang lamig ng hangin kahit hindi naman ganun kalakas ang simoy. Parang may malamig na dumadaan sa aking likod. Minsan sinilip ko siya sa side mirror. Nakatingin lang siya sa unahan, hindi kumikibo. Ang putla ng mukha niya. Akala ko dahil lang sa ilaw ng motor ko. Malayo pa po ba? Tanong ko para lang mabasag ang katahimikan. Malapit na po. Sagot niya, pareho pa rin ang tono. Hindi galit, hindi masaya, basta parang walang emosyon. Pagdating namin sa dulo ng daan, nakita ko ang bahay na tinutukoy niya. Lumang bahay na gawa sa kahoy. Madilim. Wala akong nakitang ilaw sa loob. Ang bakod sira-sira na. Ang damo matataas. Parang matagal nang walang tao roon. Dito na lang po, sabi niya. Huminto ako sa harap ng gate na halos nakabukas na dahil sa kalumaan. Bumaba siya ng dahan-dahan. Doon ko mas nakita ang itsura niya sa ilaw ng motor. Maganda talaga. Pero sobrang putla, parang walang dugo ang balat. Magkano po? Tanong niya. Sinabi ko ang pamasahe. Hindi ko na dinagdagan kahit gabi na. Inabot niya ang bayad. Noong hinawakan ko ang kamay niya para kunin ang pera, doon ako kinabahan. Sobrang lamig. Hindi yung simpleng malamig lang, yung lamig na parang galing sa yelo. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin. Sandali lang. Pero parang ang tagal. Salamat, sabi niya. Tumalikod siya at naglakad papasok sa bakuran. Hindi man lang ako nakarinig ng kaluskos sa damo. Tinitigan ko siya habang papalayo. Pagdating niya sa may pintuan ng bahay, parang may aninong gumalaw sa loob. Di ko sigurado, baka guni-guni ko lang. Maya-maya, nawala na siya sa dilim. Bigla kong naramdaman ang kabog ng dibdib ko. Parang sakalang nag-sink in sa akin ang lahat. Tumingin ako sa kamay ko na humawak sa kanya, parang nanlamig pa rin. Napabulong ako habang nakaandar na ulit ang motor ko, paalis doon. Putik, may dugo pa ba yun? Ang putla niya at ang lamig ng kamay. Sir Jupiter, pagkatapos noong gabing yun, hindi ko na masyadong inisip ang nangyari. Pinilit kong isipin na baka pagod lang ako. Kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Habang pauwi ako, tahimik ang daan. Mas lalo akong nagmadali. Hindi ko na nilingon ang balete. Gusto ko na lang makarating at makauwi sa bahay. Pagdating ko sa amin, tulog na ang anak ko. May maliit kaming ilaw sa sala. Doon ako umupo sandali. Tinitigan ko ang kamay ko na humawak sa babae. Parang may natira pang lamig. Pinagpag ko yun. Parang gusto kong mawala ang pakiramdam. Tapos pumasok na ako sa kwarto namin. Humiga ako sa tabi ng anak ko. Huminga siya ng malalim habang natutulog. Doon ako kumalma. Sabi ko sa sarili ko, Jess, masyado ka lang nag-iisip. Pinikit ko ang mata ko at pilit na natulog. Kinabukasan, maaga ulit akong nagising para maganda ng almusal. Nagprito ako ng itlog at nag-init ng kanin. Paglabas ng anak ko sa kwarto, medyo tahimik siya. Umupo siya sa mesa at kumain.
Bigla niya akong tinanong. Papa, sino yung kasama mo kagabi? Na babae? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Ano? Tanong ko, kunwari hindi ko narinig. Yung babae po nakatayo sa may pintuan kagabi. Akala ko may pasahero pa kayo. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko siya kung nagbibiro ba siya pero seryoso ang mukha niya. Kumakain lang siya habang nagsasalita. Parang normal lang ang sinasabi. Wala akong kasama kagabi. Sagot ko, pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko. Baka naman na nag-iinip ka lang. Umiling siya. Hindi po, nakita ko po talaga nakaputi siya. Napatigil ang pagmuya ko. Nakaputi. Baka ilaw lang sa labas. Huwag ka masyado mag-isip ng kung ano-ano, sabi ko. Hindi na siya sumagot. Pero ako, Sir Jupiter, hindi na ako mapakali. Paano niya malalaman na nakaputi? Hindi ko naman naikwento sa kanya ang nangyari kagabi. At tulog na siya nang umuwi ako. Buong araw na yon parang mabigat ang pakiramdam ko. Pero kailangan ko pa rin bumiyahe. Hindi pwedeng tumigil. Kaya hapon na lumabas ulit ako para maghabal-habal. Pinilit kong maging normal. Nakipagkwentuhan pa ako sa ibang driver sa terminal. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari. Ayokong pagtawanan nila ako. Pagsapit ng gabi, hindi ko na malaya na napapunta na naman ako sa daan na may balete. Hindi ko alam kung bakit. Doon ulit ako dumaan. Siguro dahil may pasahero akong ibinaba sa malapit. Hanggang sa papalapit ako sa puno, kabado ako. Pero sabi ko sa sarili ko, wala namang mangyayari. Isang beses lang yun. Pero Sir Jupiter, nandoon ulit siya. Sa ilalim ng balete, nakatayo at nakaputi. Parang walang nagbago. Parehong ayos ng buhok, parehong putla, parehong tahimik. Pumara siya sa akin. Sa totoo lang, gusto kong dumiretso na lang pero parang may kung anong pumipigil sa akin. Parang hindi ko kayang baliwalain, kaya huminto ako. Kuya, pwede po bang magpahatid ulit? Sabi niya. Parehong lugar lang ang sinabi niya. Yung lumang bahay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero pumayag ulit ako. Siguro gusto ko ring patunayan sa sarili ko na wala namang kakaiba. Sumakay siya. Pareho pa rin ang pakiramdam. Magaang, tahimik, malamig ang hangin. Pagdating namin dun sa bahay, ganun pa rin ang itsura. Madilim, parang walang buhay. Nagbayad siya at muli nang hawakan ko ang kamay niya, ganoon pa rin ang lamig. Mas malamig pa nga yata kaysa noong una. Salamat, sabi niya. At tulad ng dati, naglakad siya papasok at nawala sa dilim. Hindi ko na siya sinundan ng tingin ng matagal. Umalis agad ako. Mas mabilis ang takbo ko pauwi. Pagdating sa bahay, hindi ko na sinilip ang pintuan kung may nakatayo ba roon. Diretso na ako sa higaan namin ng anak ko. Ilang araw ang lumipas, hindi ko na siya nakita uli. Unti-unti sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang ang lahat. Baka may nakatira talaga sa bahay na yun. Tahimik lang. Isang hapon, may pasahero akong ibinaba malapit sa dating asyenda. Hindi ko sinasadya pero napadaan ako malapit sa bahay na yon. Araw pa naman kaya sabi ko sa sarili ko, tingnan ko nga kung may tao talaga roon. Huminto ako sa tapat ng bakuran. Mas malinaw ko nang nakita ang bahay. Mas sira-sira kaysa sa akala ko. May mga tabla na halos matanggal na. Ang bubong butas-butas, ang pinto nakasara pero may malaking bitak. Ang damo halos lampas tao na sa taas. Walang bakas na may nakatira. May nadaanan akong matandang lalaki na may dulang kahoy. Tinanong ko siya, Tay, may nakatira pa po ba dyan sa lumang bahay? Napatingin siya sa akin, parang nagtataka kung bakit ko natanong. Wala na, sagot niya. Matagal nang wala.
Yung may-ari niyan, matagal nang patay. Ilang taon na rin. Wala namang kamag-anak na bumabalik. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa akin. Sigurado po, tanong ko ulit. At medyo nagtayuan na ang balahibo ko sa katawan. Oo naman, abandonado na yan. Wala namang pumupunta dyan. Delikado pa ngang pumasok eh. Napatingin ako sa bahay. Tahimik, walang galaw, walang kahit anong senyales ng buhay. Doon ako kinilabutan ng todo, Sir Jupiter. Kasi 2 beses ko nang inihatid doon ang babaeng nakaputi. At ang sabi ng matanda, matagal nang patay ang may-ari ng bahay na yon. Sir Jupiter, pagkatapos noong araw na nalaman kong matagal nang patay ang may-ari ng bahay na yon, hindi na talaga ako bumiyahe ng gabi. Kahit kulang ang kita ko, tinanggap ko na. Mas mabuti ng kapos sa pera kaysa kapos sa lakas ng loob. Sabi ko sa sarili ko, iiwasan ko na ang balete at ang lumang bahay. Hindi na ako dadaan doon. Kahit kailan. Inagahan ko ang pasada ko araw-araw. Hanggang hapon lang, tapos uwi na agad. Kapag tinatanong ako ng ibang driver kung bakit hindi na ako sumasama sa gabi, ngumingiti lang ako at sinasabing kailangan kong bantayan ang aking anak. Hindi ko na po ikinuwento ang lahat. Baka isipin pa nila na nag-iimbento lang ako. Ilang gabi ring tahimik. Unti-unti pakiramdam ko bumabalik na sa normal ang lahat. Nakatulog ako na maayos. Wala nang kakaibang panaginip. Wala nang malamig na pakiramdam sa kamay ko. Pero isang gabi, bago kami matulog ng anak ko, doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Nasa sala kami, mahina ang ilaw, katatapos lang namin kumain at naghahanda na kami para matulog. Ang anak ko naglalaro pa ng maliit niyang kotse sa sahig. Ako naman nakaupo sa bangko at nag-iisip kung sapat ba ang kinita ko para sa susunod na linggo. Biglang nanahimik ang paligid. Hindi ko may paliwanag pero parang bumigat ang hangin. Parang may pumasok na malamig na simoy kahit sarado naman ang bintana. Napatingin ako sa pintuan. At doon ko siya nakita. Nakatayo siya malapit sa may pintuan namin. Yung babaeng nakaputi. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon. Hindi na lang sa ilaw ng motor kundi sa ilaw ng bahay namin. Pareho pa rin ang itsura niya, maganda, maputi pero ngayon may luha sa mga mata niya. Nanlaki ang mata ko, hindi ako agad nakagalaw at narinig ko ang anak ko. Papa, nandito na naman siya. Parang tumigil ang oras. Hindi siya nagsisigaw, hindi rin siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa babae. Parang kilala na niya ito. Dahan-dahang lumapit ang babae sa akin. Hindi siya naglalakad ng parang normal. Parang dumudulas lang ang galaw niya. Napalunok ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Nakaupo lang ako at nanginginig ang tuhod. Kuya, sabi niya, mahina ang boses pero malinaw. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas pero nagtanong ako. Paano kita matutulungan? Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. Hindi siya galit, hindi siya nananakot. Parang may mabigat lang talaga sa loob niya. Sabihin mo sa kanila, ipabless ang bahay. Sabi niya, hindi po ako matahimik. Nanlalamig ang kamay ko kahit hindi ko siya hinahawakan. Sino sasabihan ko? Tanong ko. Sa nanay ko. Sagot niya. Sabihin mo. Patawarin niya ako. Hindi ko naintindihan ang lahat pero tumango ako. Sige, susubukan ko. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan siyang umatras. Hindi ko napansin kung paano siya nawala. Basta isang saglit na doon siya. Tapos sa susunod na tingin ko, wala na. Tahimik ulit ang bahay. Tiningnan ko ang anak ko.
Nakatingin lang siya sa akin. Umalis na siya, Papa. Sabi niya. Hindi ko na pinatulog agad ang sarili ko noon. Magdamag akong gising. Kinabukasan buo na ang desisyon ko. Hahanapin ko ang nanay niya. Hindi naging madali ang paghahanap. Hindi ko po alam ang pangalan ng babae. Wala akong alam kundi ang lumang bahay at ang sabi ng matandang nakausap ko dati. Kaya nagsimula ako sa barangay hall malapit sa asyenda. Nagtanong-tanong ako. May mga nakakaalala pa raw sa pamilya na nakatira roon noon. Doon ko narinig ang pangalang Minda. Siya raw ang ina ng dalagang nakatira sa bahay na yon. Inabot ako ng ilang araw kakahanap hanggang sa may nagsabi sa akin na si Minda ay nakatira na raw sa kabilang barangay. Sa maliit na bahay, malapit sa dagat. Pinuntahan ko siya isang hapon. Matandang babae siya. Payat, tahimik ang mga mata. Nang sabihin ko kung sino ako at bakit ako napunta roon, parang may biglang lungkot na dumaan sa mukha niya. Galing ka sa lumang bahay namin? Tanong niya. Tumango ako, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero sinabi ko na ang lahat. Tungkol sa babaeng nakaputi. Sa pagpapahatid sa lumang bahay, sa pagpunta niya sa bahay namin, at sa pakiusap niya na ipabless ang bahay para matahimik na siya. Habang nagsasalita ako, umiiyak si Minda. Doon siya namatay, sabi niya sa mahinang boses. Sa bahay na yun. Parang bumigat ang dimdim ko. Pinatay siya roon, dagdag niya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Napatungo ako. Lahat ng takot ko noon napalitan ng awa. Hindi pala siya basta nagpapakita lang. May dahilan. Sinabi ko kay Minda ang pakiusap ng anak niya na gusto nitong ipabless ang bahay. Hindi siya nagdalawang isip. Kinausap niya ang pare sa kanilang simbahan. Ilang araw lumipas, isinagawa ang pagbless sa lumang bahay. Nandoon ako. Tahimik lang akong nakatayo sa labas habang binabasbasan ang bawat sulok. Pagkatapos noon, parang may nabunot sa dibdib ko. Simula noon, hindi ko na siya nakita ulit. Hindi na siya nagpakita sa bahay namin. Hindi na ako nakakaramdam ng malamig na hangin. Hindi na rin siya nagpahatid sa balete. Tahimik na ulit ang gabi sa Masbate. At ako, Sir Jupiter, nagpapasalamat na natulungan ko siya kahit papaano. Sir Jupiter, pagkatapos mabless ang lumang bahay, may kung anong gaan sa pakiramdam ko. Parang may mabigat na bato na naalis sa dibdib ko. Hindi ko man direktang nakita kung ano ang nangyari sa loob ng bahay. Habang binabasbasan yun, ramdam ko na may nagbago. Tahimik ang paligid noon, pero hindi na yung tahimik na nakakatakot. Iba na, parang payapa na. Ilang araw matapos yun, may pumunta sa bahay namin isang hapon. Nasa labas ako noon, nililinis ang motor ko. Paglingon ko, nakita ko si Minda. May kasama siyang 2 kamag-anak. May dala silang maliit na supot at prutas. Jess, maraming salamat, sabi niya. Pinapasok ko sila sa bahay. Nahihiya nga ako kasi simple lang naman ang lugar namin. Pero hindi naman sila nagginarte. Umupo kami sa maliit naming sala. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman na hindi pa pala matahimik ang anak ko. Sabi ni Minda habang pinupunasan ang mata niya. Akala ko kasi tapos na ang lahat. Akala ko kami na lang ang nagdadala ng sakit. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi naman ako bayani. Natatakot pa nga ako nung una, pero sinabi ko sa kanya ang totoo. Sa totoo lang po, natakot din po ako. Pero nung nakita ko siyang umiiyak, parang nawala ang takot ko. Parang mas nangibabaw ang awa.
Sabi ko. Tumango si Minda. Mabuti ang puso mo, Jess. Hindi lahat nilalapitan ng kaluluwa. Siguro nakita niya na matutulungan mo siya. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero mas pinili kong maniwala na baka siya nagpakita sa akin dahil kailangan niya ng tulong. Hindi para manakot. Hindi para manggulo. Iniabot ni Minda ang supot na dala nila. Kaunting pasasalamat lang po ito. Wala kaming maibibigay na malaki. Tumanggi ako noong una, pero pinilit nila, kaya tinanggap ko na lang. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil ramdam ko ang sincerity nila. Bago sila umalis, sinabi ni Minda na simula nang mabless ang bahay, mas payapa na raw ang pakiramdam niya. Mas mahimbing na raw ang tulog niya. At hindi na raw siya nananaginip ng masama tungkol sa anak niya. Pagkaalis nila, napaupo ako sa salas. Tumingin ako sa anak ko na naglalaro sa harap ng bahay. Parang wala siyang kaalam-alam sa bigat ng nangyari sa nakaraan. Bata pa siya pero minsan naiisip ko, baka mas malakas ang pakiramdam niya kaysa sa akin kasi siya ang unang nakakita sa babae sa may pintuan namin. Unti-unting bumalik sa dati ang buhay ko. Bumalik ako sa paghahabal-habal kahit gabi. Pero aminado ako, may pag-iingat na akong dala. Hindi na ako basta-basta dumadaan sa mga lugar na alam kong may masamang alaala. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Minsan napapadaan pa rin ako sa Balete pero wala na akong nakikitang nakatayo roon. Wala nang pumapara sa akin na nakaputi. Wala nang malamig na kamay na aabot sa akin. Ang lumang bahay tuluyan ng sinira ng mga kamag-anak ni Minda. Hindi na nila hinayaang manatiling nakatayo yun. Sabi nila para wala nang babalikan ang alaala ng sakit. Mas mabuti raw na magsimula ulit. Ako naman, tuloy lang sa buhay. Gising ng maaga, pasada sa umaga, uwi sa hapon, tulong sa assignment ng anak ko sa gabi. Simpleng ikot ng araw-araw. Pero may nagbago sa akin, Sir Jupiter. Dati kapag may naririnig akong kwento tungkol sa multo o kaluluwa, tinatawanan ko lang. Sinasabi ko, wala yan, gawa-gawa lang. Pero ngayon, hindi na ako agad humuhusga. Hindi ko na rin basta binabaliwala ang nararamdaman ng iba. Natuto akong makinig. Natuto akong huwag agad matakot. Kasi hindi lahat ng hindi natin nakikita ay masama. Minsan may dahilan. Minsan may sakit lang na hindi pa tapos. At kung may kaya kang gawin para makatulong kahit maliit lang, baka yun na ang sagot sa dasal ng iba. Isa pa sa natutunan ko, Sir Jupiter, ay ang halaga ng pamilya. Nakita ko kung gaano kasakit para kay Minda ang pagkawala ng anak niya. Doon ko mas naisip ang anak ko. Paano kung ako ang nawala? O mawala? Paano kung siya ang masaktan? Kaya mas lalo kong pinahalagahan ang bawat araw na kasama ko ang anak ko. Hindi man ako mayaman pero may anak akong nakangiti araw-araw. May maliit kaming bahay na kahit maingay kapag umuulan, puno naman ng tawanan. At may trabaho akong marangal kahit mahirap. Minsan kapag gabi at tahimik na ang paligid, naaalala ko pa rin ang babaeng nakaputi. Pero hindi na ako kinakabahan. Sa halip, nagdarasal ako na sana tunay na siyang payapa. At sa tuwing hahawak ako sa manibela ng motor ko, naaalala ko ang lamig ng kamay niya. Hindi na yun para matakot ako. Paalala yun na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero hindi ibig sabihin na dapat natin silang layuan agad. Ang buhay ko, Sir Jupiter, bumalik sa dati. Pero ako, hindi na katulad ng dati. Mas naging matatag ako. Mas naging maingat at mas naging bukas ang puso. Siguro yun ang aral na iniwan niya sa akin, na sa gitna ng takot,
pwedeng pumili ng tapang. Na sa gitna ng dilim, may pagkakataon kang maging ilaw kahit sandali lang. At higit sa lahat natutunan ko na ang kabutihan, kahit sa maliit na paraan, may malaking epekto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat. Kinilabutan ba kayo sa kwento ni Jess? Teka lang, pag muna kayo aalis, may isa pa tayong kwento na tiyak ako mas makakapanindig sa inyong balahibo. Kaya mga kasityo bangungot, dyan muna kayo. Huwag aalis. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arwen. Lalaki po ako, 27 anyos, at ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Simula nang ma-stroke ang tatay ko 3 taon na ang nakalipas, ako na ang tumayong haligi ng bahay. Si nanay naman may mga sideline paminsan-minsan. Laba dito, linis doon, pero hindi sapat para sa araw-araw na gastos. Kaya ako po kumapit sa manibela ng habal-habal at doon umikot ang mundo ko. Lumaki ako sa gilid ng kalsada. Literal, as in yung bahay namin gawa sa pinagtagpitan pinyero at kahoy. Kapag malakas ang ulan, parang may drum line sa bubong namin. Pero sanay na kami. Masaya pa rin naman ang kabataan ko noon kahit salat sa pera. Mahilig po akong magkalikot ng sirang bisikleta at motor sa talyer ng kapitbahay. Doon nagsimula ang hilig ko sa makina. Hindi man ako nakapagtapos ng kolehiyo, natuto naman ako sa praktikal na paraan. Alam ko kung paano magpalit ng spark plug, mag-adjust ng preno at maghanap ng problema sa tunog pa lang ng makina. Pagkatapos kong mag-high school, hindi na po ako tumuloy sa pag-aaral. Gusto ko sana, Sir Jupiter, pero mas kailangan ako sa bahay. Nagtrabaho muna ako bilang helper sa talyer. Maliit ang sahod pero may natututunan hanggang sa nakaipon ako ng kaunti at may pinsan akong nagbenta ng luma niyang motor. Siyempre, hindi sa bago. May kalawang pa nga sa tambutso pero tumatakbo pa naman. Inutang ko ang kalahati ng halaga at nangakong huhulugan ko buwan-buwan. Doon nagsimula ang pagiging habal-habal ko. Araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga gising na ako. Titimpla ng kape si nanay habang inaayos ko ang motor. Tinitingnan ko kung may hangin ang gulong, kung okay ang ilaw, kung may gasolina pa. Tapos lalabas na ako para pumwesto sa terminal malapit sa palengke. Doon kami nag-aabang ng pasahero. Mga estudyante, empleyado, nanay na may dalang bayong, minsan mga turista na naliligaw. Hindi kalakihan ng kita pero kapag sinuwerte umaabot din ng sapat para sa bigas at ulam sa maghapon. Hindi madali ang hanap buhay ko, Sir Jupiter. Mainit sa tanghali, maalikabok sa kalsada, minsan may mga pasaherong masungit. Pero kailangang tiisin ang lahat kasi alam kong may naghihintay sa bahay. Yung kapatid kong si Lira nasa senior high na. Gusto niyang maging nurse balang araw. Yung bunso naman si Marco mahilig mag-drawing. Sabi ko sa sarili ko, hindi dapat maputol ang pangarap nila dahil lang kulang ang pera namin. Kaya kahit masakit ang likod ko sa maghapong pagmamaneho, go pa rin. Minsan, naiisip ko rin kung hanggang kailan ko kakayanin. Kapag gabi na at tahimik ang kalsada, doon ako napapaisip. May mga kaibigan akong nagtrabaho sa ibang bansa. May iba namang pumasok sa factory sa city. Ako, nandito pa rin sa parehong ruta. Mula palengke hanggang bayan. Bayan hanggang subdivision. Tapos balik ulit. Parang paulit-ulit ang eksena. Pero siguro ganoon talaga kapag may responsibilidad ka. Hindi mo na masyadong iniisip ang iyong sarili. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi naman ako galit sa sitwasyon ko. May mga araw na masaya rin ako, lalo na kapag may pasaherong nakikipagkwentuhan.
May mga lola na nagkikwento ng buhay nila. May mga estudyanteng excited sa exam nila. May mga tatay na pagod pero nakangiti pa rin. Parang sa maikling biyahe, nakikilala ko ang iba't ibang klase ng tao. Minsan doon ko nararamdaman na hindi lang basta pamamasada ang ginagawa ko. Parang bahagi ako ng araw nila. Pero siyempre may mga araw ding mabigat. Lalo na kapag kulang ang kita. Kapag may bigla ang bayarin sa ospital para kay tatay. O kaya may project si Lira na kailangan ng ambagan. Hindi ako pwedeng magpahinga. Kahit may lagnat, bumabiyahe pa rin ako. Sinasabi ko lang sa sarili ko, konti pa, Arwin. Kaya mo pa. Hindi ako perpekto, Sir Jupiter. May mga pagkakataon na napapagod din akong maging matatag. May mga gabing gusto ko ring umiyak, pero pinipigilan ko. Kasi kapag nakita ako ni nanay na mahina, baka lalo siyang mag-alala. Kaya, ngiti lang ako sa umaga, kahit may bigat sa dibdib. Simple lang ang pangarap ko noon. Magkaroon ng sariling maliit na bahay na hindi tinatagusan ng ulan. Yung may maayos na kisame at sahig na hindi semento lang. Gusto ko ring mapagawa si tatay para makalakad ulit kahit papaano. At siyempre, makatapos ang mga kapatid ko. Hindi ko hinihiling ang marangyang buhay. Sapat na sa akin yung payapa at walang utang na iniisip. Ganito po ang araw-araw kong buhay bago mangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pangyayaring magsisimula sa isang simpleng sakay lang sa habal-habal ko. Hindi ko alam noon na ang ordinaryong araw na yon ang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Pero bago ko po ikwento yon, gusto ko munang maintindihan ninyo kung sino ako at saan ako nanggaling. Isa lang akong simpleng lalaki na kumakapit sa manibela, umaasa sa kita ng bawat biyahe at lumalaban para sa pamilya. Hindi po ako bayani, Sir Jupiter. Isa lang akong anak, kuya at breadwinner na ginagawa ang lahat para sa mga mahal ko. Isang gabi medyo malamig at tahimik ang kalsada. Uuwi na sana ako galing terminal, pagod na, pero sanay na rin sa ganitong oras. Bitbit ko ang helmet ko sa ilalim ng braso at nakayuko lang sa motor habang iniisip ang hapunan at kung anong ulam ang ihahanda ni nanay. Habang nagmamaneho ako sa madilim na kalsada, may napansin akong nakatayong tao sa gilid. Medyo matanda. Siguro nasa mga 50 o 55 taong gulang. May suot na payong at payak lang ang damit. Una nagdadalawang isip ako. Madilim kasi ang kalsada. Hindi ko kilala ang lugar pero naisip ko na baka kailangan niya talaga ng saklolo. Kaya nagpreno ako at dahan-dahang pumara. "Sir, sakay po?" Tanong ko habang nakatingin sa kanya. "Opo, padala po sana ako sa barangay San Rafael." Sagot niya, medyo mahinahon ang boses. Sumakay siya at agad kong itinuro ang seat sa likod. Habang umaandar ang motor sa medyo liblib na ruta, napansin ko na tahimik siya. Hindi siya nagtanong kung gaano kalayo pa o kung magkano ang pamasahe. Parang sanay na rin siyang sumakay at sumunod lang sa agos ng biyahe. Sa una, medyo kabado ako kasi hindi ko kilala ang matanda at hindi rin pamilyar ang lugar. Pero naisip ko, okay lang, basta dahan-dahan lang at maging alerto sa paligid. Habang nagmamaneho ako, naiisip ko rin kung gaano kahaba ang kalsada na ito. Medyo kasi malayo ang barangay San Rafael, hindi lang basta daan sa city. Puno ng puno, may ilang bahay na nakakalat at halos wala ng street light. Napakatahimik kasi ang motor ko parang mas mababa ang tunog kaysa sa normal. Parang hinihintay lang namin ang oras na makarating sa dulo. Pagdating namin sa isang medyo bakanting lugar, huminto ako sa gilid. Medyo nagulat ako kasi parang walang ibang tao sa paligid. Pero nanatili siyang nakaupo sa likod ng motor. Maayos ang postura, tahimik lang. "Salamat, bata," sabi niya matapos bumaba sa motor. Tumango lang ako. "Walang naman po, Manong."
ang sagot ko. Medyo nagulat din ako sa mabilis niyang paglakad palayo sa kalsada. Parang isang iglap lang, nawala siya sa aking paningin. Grabe si Manong, bilis maglakad ah. Bulong ko sa sarili ko habang in-straighten ang helmet at tinitingnan ang bakanteng kalsada na kanyang nilakad. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa yun. Parang naglaho sa ere. Habang nagmamaneho pabalik, paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Hindi man ako superstitious pero may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may tinagong misteryo ang matanda. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya matapos niyang magpasalamat. Wala siyang iniwan na gamit. Wala rin siyang sinabi maliban sa simpleng salamat, bata. Umuwi ako noon na may halo ng pagtataka at kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o natuwa sa nangyari. Basta ang alam ko lang, isang gabi yun na hindi ko makakalimutan. Ang simpleng sakay na yun na sa tingin ko ay ordinaryo lang. Naging kakaiba sa paraang hindi ko may paliwanag. Alam niyo po Sir Jupiter, sa araw-araw kong pamamasada madalas akong makakita ng iba't ibang tao. May mga nagmamadali, may mga nagkikwento, may mga nagingitian. Pero iilan lang sa kanila ang nag-iiwan ng ganoong kakaibang pakiramdam sa puso ko. At ang matanda na yun kahit sandali lang naming magkasama, naiwan ang tanong sa isipan ko. Sino ba siya at bakit ganoon kabilis ang paglakad niya? Matapos yung gabing yun, akala ko tapos na ang kakaibang pangyayari sa buhay ko. Naisip ko noon na siguro isang pagkakataon lang yun. Isang pasaherong bigla lang dumaan sa buhay ko. Nagpasalamat at naglaho. Uuwi ako sa bahay, magpapahinga at babalik sa karaniwang kong araw-araw na pamamasada. Pero sa loob ng 3 araw na yon, kahit gaano ako kabisi, hindi ko maiwasang isipin ang matanda. Paulit-ulit ko siyang iniisip kung paano siya naglakad ng ganoon kabilis, kung ano ang ibig sabihin ng simpleng salamat, bata. Hindi ko alam kung may mensahe ba yon o simpleng galang lang. Parang may tanong na laging nakatambay sa ulo ko. Pagdating ng 3 araw, hapon na, halos tapos na rin ang aking hapon na biyahe. Medyo pagod na ako pero sanay na rin sa ganitong oras. Saka biglang may napansin akong nakatayong matanda sa kanto ng kalsada. Sa parehong lugar na unang sumakay siya sa akin. Halos hindi ako makapaniwala. Hindi pwedeng siya na ulit yun? Bulong ko sa sarili habang dahan-dahang pumara sa kanya. Sir, sakay po? Tanong ko ulit, medyo kinakabahan at sabik din. Oo, bata. Sagot niya, mahinahon pa rin. Para bang normal lang ang nangyayari. Kahit 3 araw na rin kaming hindi nagkita. Habang nakasakay siya sa likod ng motor, hindi ko pa rin maiwasan ang pagtataka. Sir, bakit parang pamilyar na po kayo? Pero napatahimik na lang siya at ngumiti. Dahan-dahan akong nagpatuloy sa biyahe. Ang kalsada, tulad ng dati, tahimik at may ilang ilaw lang sa gilid. Habang bumibiyahe kami, iniisip ko kung may sasabihin siya. At hindi nagtagal. Pagdating namin sa isang lugar na medyo malayo sa terminal at mas tahimik, huminto ako sa gilid. Salamat, bata, sabi niya habang bumababa. Ngunit bago ko po siya mapansin ng mabuti, iniabot niya sa akin ang isang maliit na papel. Nakatingin ako at napansin kong may nakasulat. Hanapin mo si Rene. Siyempre nagtaka ako at napabaling ako sa kanya. Si Rene, sir? Tanong ko, bahagyang nagulat. Sino po siya? Ngunit bago pa man siya makasagot o makapagpaliwanag, bigla na lamang siyang naglakad palayo. Parang sa isang iglap lang nawala siya sa aking paningin. Parang ulit, isang misteryo. Napatingin ako sa papel sa aking kamay. Iniikot-ikot ko habang sinusubukang maintindihan ang sinasabi nito. Hindi ko talaga maintindihan. Sino si Rene? At bakit ako ang ipinapahanap? Lahat ng tanong ko ay nanatili sa hangin. Ang tanging natira sa akin ay ang misteryosong papel at ang kakaibang pakiramdam na may isang bagay na hindi ko pa alam. Isang bagay na sasalang sa aking buhay
na hindi ko inaasahan. Habang nagmamaneho pabalik, paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Sa 3 araw na hindi ko siya nakita, akala ko tapos na ang kakaibang pangyayari. Pero heto ulit siya, at may iniwan na mensahe na parang utos o paalala. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang hanapin si Rene o kung ano ang ibig sabihin nito para sa akin. Pero isang bagay ang malinaw, hindi basta ordinaryo ang matandang yun at parang may plano siyang hindi ko pa naiintindihan. Kinabukasan, hindi muna ako namasada. May kakaibang pakiramdam ako sa nangyari kahapon. Hindi ko maiwasang balikan ang papel na iniwan ng matanda. Binasa ko ulit ang nakasulat. Hanapin mo si Rene. Pero mas napansin ko ngayong may dagdag na detalye. May address pala na nakalagay sa sulat. Hindi ko alam kung paano ko ito matutuntun, pero alam ko sa sarili ko, kailangan ko itong gawin. May kaba, may takot, pero higit sa lahat, may pakiramdam na tama ang ginagawa ko. Pagkatapos kong mag-almusal, saka ko inihanda ang motor. Hindi ko alam kung anong asahan ko, pero ginawa ko lang ang alam ko. Sumakay at sundan ang direksyon sa papel. Medyo liblib ang lugar, Sir Jupiter, hindi katulad ng karaniwang ruta ko sa palengke. May mga makakapal na puno sa gilid ng kalsada at may ilang bahay lang na nakakalat. Ngunit dahan-dahan kong sinunod ang bawat marka ng address. Pakiramdam ko bawat liko ng kalsada may bigat sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay na nakasulat sa papel, napatingin ako sa paligid. Ang bahay medyo matanda na rin ang itsura. May bakod na kalawangin sa ilang bahagi, pero maayos naman. May tanim sa harap at ramdam mo agad na may buhay sa loob kahit tahimik sa labas. Tumunog ako sa kampana at naghintay. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang may-ari. Isang lalaki, siguro nasa 40 o 50 taong gulang. May maayos na tindig at may ngiting hindi mo agad maipaliwanag. Parang may halong pagtataka at pag-aalala. Pwede po ba kayong makausap? Tanong ko at medyo kinakabahan. Tiyak, pero paano mo nalaman ang bahay ko? Tanong niya, halatang nagulat. Sabi ko sa kanya, may natanggap po akong papel mula sa isang matanda. Nakasulat po dito ang pangalan ninyo at ang address. Sinabi po niya sa akin, hanapin kayo. Napatingin siya sa akin. Nagulat at tila hindi makapaniwala. May sandaling tahimik bago siya nagsalita. Tama. Sige, pasok ka muna. Pumasok ako sa loob at umupo sa sala. Pakiramdam ko, Sir Jupiter, parang bumagal ang oras. Ang kwento na nagsimula sa simpleng habal-habal ride biglang humantong sa pintuan ng bahay ng taong may kaugnayan sa matanda. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari, pero ramdam ko, malapit na akong makakuha ng sagot. Habang nagkikwentuhan kami, sinabi ko ang lahat ng nangyari. Kung paano ko nakilala ang matanda. Kung paano siya biglang nagpakita sa akin. At ang papel na iniwan niya na may nakasulat na pangalan niya at address. Naggulat si Rene, Sir Jupiter. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tumingin siya sa akin at may halong lungkot at kaba sa mga mata niya. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, lumapit siya at mahina niyang sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si tatay, yung sinasabi mo, malungkot niyang bulong. Pero 5 taon na siyang nawawala. Nang marinig ko ang sinabi ni Rene, halos hindi ako makapaniwala. 5 taon na pala siyang nawawala. 5 taon at hanggang ngayon walang malinaw na dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Ramdam ko ang bigat sa puso ni Rene. Halatang matagal na niyang hinahanap ang tatay niya. Habang nakaupo kami sa sala, ikinuwento ni Rene ang lahat ng alam niya tungkol sa pagkawala ng kanyang tatay. Paano isang araw lang nagdesisyon itong umalis at mula noon, hindi na siya nakabalik. Wala rin daw silang natanggap na balita. Walang telepono, walang sulat, wala. Para siyang nawala sa hangin.
Nang marinig ko ang kwento, napag-isip-isip ko na baka may maitutulong ako. Sabi ko sa kanya, may isa po palang lugar na laging pinaghahatiran ko sa matanda, medyo liblib at tahimik pero parang may kahalagahan yata sa kanya. Tumingin si Rene sa akin. May halo ng pag-aalinlangan at pag-asa. Saan po yun? Tanong niya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang ruta, kung paano ko nararating ang lugar at gaano ito kalayo at kaliblib. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang excitement sa kanyang mukha, pero ramdam ko rin ang kaba. Hindi lang basta lugar yun. Parang may misteryo, parang may sikreto na matagal nang nakatago. Matapos kong ibigay ang detalye, nagpasya si Rene na puntahan ng lugar. Halos hindi ako makapaniwala. Talaga po ba? Puntahan natin ngayon? Tanong ko. Medyo kinakabahan pero handa rin. Sumakay siya sa motor ko at nagpatuloy kami sa ruta. Habang papalapit kami, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago ng paligid. Mas tahimik, mas maraming puno sa gilid at halos walang ibang tao o bahay na malapit. Ang lugar ay liblib, Sir Jupiter, parang nakatago sa mata ng karamihan. Pagdating namin sa kinaroroonan, napatingin si Rene sa paligid at muntik na siyang huminto sa paghinga. Arwin, maaaring narito ang ama ko. Mahina niyang sabi. Halos ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan. Para mang bawat puno at bawat bakanting lote ay may kwento. At bawat hakbang namin, nagdadala sa amin ng isang bagay na matagal nang hinahanap. Hindi nagtagal, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa pulis. Kailangan nating imbestigahan ang lugar. Sabi niya, halatang seryoso siya at ramdam ko ang determinasyon na matuklasan ang katotohanan. Habang nanonood ako sa kanya, napagtanto ko, Sir Jupiter, na sa isang simpleng biyahe lang, isang sakay sa habal-habal nabuksan ang isang daan para mahanap ang 5 taong nawawalang tatay ni Rene. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari pero ramdam ko may pagbabago na sa lahat ng buhay namin. Matapos tumawag si Rene sa pulis, nagsimula ng investigasyon sa liblib na lugar na yon. Hindi pa rin ako makapaniwala habang nakaupo sa tabi at pinapanood ng nangyayari. Para bang ordinaryong araw ko lang sa pamamasada ang naging daan para mabuksan ang isang 5 taong misteryo sa buhay ng isang pamilya. Habang pinapasok ng mga pulis ang lugar, unti-unti nilang nadiskubre ang katotohanan. Hindi ko naman maipaliwanag ang pakiramdam ko nang makita nila ang lugar at makumpirma ang hinala. Natagpuan ang bangkay ng tatay ni Rene. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling yun. May halong lungkot, takot at kakaibang kapayapaan. Ang tatay ni Rene na 5 taon na naglaho, natagpuan na. Hindi naglaon dahil sa ebidensya at sa masusing investigasyon na identify din kung sino ang may sala sa nangyari. At dahil doon nakulong ang taong responsable. Halos hindi makapaniwala si Rene. Halos hindi siya makahinga sa saya at ginhawa. Napalapit siya sa akin at may luhang humuhulog sa kanyang pisngi. Arwin, hindi ko pa alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Sabi niya, halatang labis ang pasasalamat. Dahil sa iyo, nahanap ko ang ama ko at nakamit niya ang hustisya. Tumangulang ako, medyo nahihiya pero masaya rin. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang pakiramdam ko. Para bang ordinaryong trabaho lang ang ginawa ko. Paghatid ng pasahero. Pamamasada araw-araw. Pero ngayon naging daan ito para masagot ang 5 taong tanong ni Rene. Parang isang simpleng hakbang sa motor lang ang nagbukas ng buong kwento ng pamilya niya. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ako sanay sa ganoong sitwasyon. Hindi ko inasahan na dahil sa pamamasada ko, makakatulong ako sa isang pamilya na may ganitong malalim na problema. Lalo na sa oras na makita ang kaligtasan at katarungan na nakamit nila. Ramdam ko na kahit maliit lang ang ginagawa ko sa buhay. Minsan malaki
ang epekto nito sa iba. Habang nag-uusap kami ni Rene, ramdam ko rin ang pag-asa at pasasalamat sa paligid. Parang kahit sa gitna ng mga ordinaryong gawain, may pagkakataon na makagawa ka ng hindi ordinaryong bagay. Napaisip ako, Sir Jupiter, na sa simpleng pamamasada ko, natutunan ko rin ang isang mahalagang aral. Ang aral na yun, kahit parang simple ay malalim. Una, kahit sa pinakamaliit mong ginagawa, may epekto ka sa iba. Kahit simpleng pagsakay sa motor o pagtulong sa isang tao, pwedeng magbukas ng daan para sa mas malalaking bagay. Pangalawa, sa kabila ng pang-araw-araw na pagod at hirap, may pagkakataon na darating na parang regalo ang mga hindi inaasahan. Ang bawat sakay, bawat pasahero, hindi lang basta trabaho. Para sa iba, pwedeng ito ang maging daan para sa kasagutan o pag-asa. Natapos ang araw na yun, Sir Jupiter, at habang pauwi ako sa bahay, ramdam ko ang kakaibang ginhawa sa dibdib ko. Ang pamilya ni Rene nakamit na ang hustisya at nakamit din nila ang kaunting kapanatagan matapos ang 5 taong kawalan. At ako naman bilang simpleng habal-habal driver, napagtanto ko na kahit ordinaryo ang buhay ko, may mga pagkakataon na nagiging extraordinaryo ang mga bagay dahil sa simpleng pagtulong at paggawa ng tama. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag ang pakiramdam ko. Halong kaba, lungkot, saya at pasasalamat. Pero isa ang sigurado. Hindi ko makakalimutan ang karanasang yon. Hindi lang dahil sa nangyari sa pamilya ni Rene, kundi dahil natutunan ko na ang bawat simpleng aksyon, gaano man ito kaliit o kabigat, ay may puwersa para baguhin ang buhay ng iba. At yun po, Sir Jupiter, ang natutunan ko sa karanasang yon. Sa simpleng pamamasada at paghatid ng tao, kahit sa tingin mo maliit at ordinaryo lang ang ginagawa mo, minsan may mas malalim na epekto ito kaysa sa inaakala mo. Isang simpleng hakbang sa motor, isang sakay lang, pwede nang magbukas ng pinto sa mga bagay na matagal nang hinahanap ng iba. Mga sagot sa tanong na matagal nang nananatili sa puso at isipan ng tao. Hindi mo alam kung sino ang mababago mo ng buhay sa bawat simpleng galaw mo. Natuto rin ako na kahit gaano kabigat ang araw-araw na buhay, kahit pagod ka sa trabaho, hindi mo dapat maliitin ang halaga ng simpleng kabutihan. Kahit isang pasahero lang ang matulungan mo, kahit isang direksyon lang ang maibigay mo, minsan yun na ang magiging daan para makamit ang isang hustisya, para mabalik ang pag-asa o para magdulot ng kaginhawaan sa ibang tao. Ang simpleng kilos mo na sa tingin mo na normal lang, pwede palang maging napakalaking bagay sa ibang buhay. At higit sa lahat, Sir Jupiter, natutunan ko rin na hindi mo kailangang maging espesyal o may kapangyarihan para gumawa ng tama. Kahit simpleng tao ka lang at ordinaryo ang trabaho mo, pwede ka pa rin maging instrumento ng kabutihan at pagbabago. Kahit sa gitna ng pagod, sa gitna ng alikabok ng kalsada, sa gitna ng init ng araw o lamig ng gabi, may pagkakataon na magiging daan ka sa isang mahalagang bagay sa buhay ng iba. Maging ito man ay pagbibigay ligaya, pagbibigay sagutin o pagbibigay hustisya. Kapag iniisip ko ang nangyari kay Rene at sa tatay niya, hindi ko maiwasang mamangha sa ganitong pagkakataon. Parang sa bawat ordinaryong araw may kakaibang kwento na pwedeng mangyari. Kwento ng kabutihan, ng pag-asa, at minsan, kwento ng hustisya. At yun ang nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan at pag-asa para sa sarili ko rin. Na kahit ako bilang isang simpleng habal-habal driver, may pwede akong ambag sa mundo, sa buhay ng iba, kahit hindi ito malaki o kapansin-pansin sa panlabas. Kaya hanggang ngayon, Sir Jupiter, sa bawat sakay ko at sa bawat pasahero, iniisip ko na kahit ang pinakamalit na tulong o kahit simpleng pakikipag-usap lang, pwede itong magdala ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. At yun ang pinakamatibay na aral na nakuha ko sa karanasang yon, na sa kabila ng ordinaryong buhay at simpleng trabaho,
May pagkakataon ka palang maging dahilan ng kabutihan, hustisya, at pag-asa. At dyan po mga kasityo bangungot ang pagtatapos ng ating mga kwento. Pero abang-abang lang kayo dyan ha, dahil marami pa tayong ibang kwentong kababalaghan na ibabahagi dito sa ating channel.